the errors and heartaches of the saints. At ang unang verse na ating babasahin tungkol sa mga kamalian at mga hinagpis ni David at by example, tayo rin na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Ang unang halimbawa ng kanyang pagkakamali ay makikita sa 2 Samuel chapter 3, verse 3. The Bible says, "And his second, Kiliab of Abigail, the wife of Nabal the Carmelite, and the third, Absalom, the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur." So dito ang gusto kong bigyan natin ng pansin ay yung anak ni David na si Absalom. At ito ay yung ikatlong anak ni David, sabi, and the third, Absalom. At itong ikatlong anak ni David na ito ay meron na siyang asawa na tatlo. Yung una niyang asawa ay wala siyang anak, no? Yung asawa niya ay yung anak ni Saul. Pagkatapos, kahit may asawa na siya, for some reason, di naman sinabi ng Panginoon na mag-asawa ka ulit. So ito ay cargo ni David na may asawa ka na, mag-aasawa ka pa ulit. Hindi naman siya binigyan ng issue ng Panginoon tungkol sa kanyang polygamy. Hindi naman siya tinanggal sa pagkahari. Hindi naman kinonsider yan na adultery. Kundi yan ay pinayagan ng Panginoon. Hindi yan sinabing nagkasala ka dahil nag-asawa ka ulit ng ikalawa. So that was in the Old Testament. That was in the favor, in the way that the kings have been allowed to have more than one wife. Of course, we know na dito sa ating panahon sa New Testament. At by practicality, yung isang asawa ay enough na. At minsan, yung isang asawa ay sobra na. Kaya, bakit ka pa kukuha ng ikalawa? No? So, yun ang sabi sa akin ng mga Arabo you are allowed four wives because you are a Muslim. No. Sabi niya, I'm not crazy. With my one wife, I'm already becoming crazy. I will need more? No. I'm not crazy. Mapi majnun. So, si David, siguro medyo baliw nga si David, masyado siyang attracted. At kaya, pagka may nakikitang babae na maganda, yan, napakasalan. So, ang kanyang ikatlong anak, si Absalom, ay dahil sa nakita niya ang isang prinsesa, si Maacah. At si Maacah ay anak ng isang hari, kaya prinsesa. No? Si Talmai, king of Geshur. Kaya akala niya, I don't know, bakit na-attract siya kay Maacah. Siguro dahil for convenience, because this is a deal between kings. Maaring ganon. Or maaring may iba pang dahilan. Pero this is another warning. No? So the first warning is more than one wife. That is, you will have trouble in the flesh. With sabi ni Paul, with one wife, you will have trouble in the flesh. Because you have to take care of the things about your wife. And not just the Lord. But, sabi niya, if you cannot contain, it is better to marry than to burn. So, marry. Walang masama kung kayo mag-aasawa. Pero, pagka pinangalawa mo, that is already an error. Hindi naman sinabing sin sa parte ni David, pero sa atin, sin na yan. Kasi meron tayong crime of bigamy sa atin, sa New Testament. So kahit hindi sin, andun pa rin yung problema. Andun pa rin na nagkamali siya, lalo na ang pinakasalan niya ay prinsesa.
No? So, minsan, ang yung mga matured na lalaki na Baptist, no, ay na-attract sa mga yung talagang magaganda, talagang everything is, anong tawag doon? Prim and proper. No? Pero minsan, pagka yan, ang naging asawa mo, kahit na asawa mo na siya, ayaw niyang mawala yung kanyang pagiging prim and proper, problema yun. No? Hindi siya maghuhugas ng pinggan kasi mawawala yung poise. Hindi yan maglalaba kasi mawawala siya sa kanyang pagka-prinsesa. No? At ang pinapanood niya laging VHS, Princess Diaries. No? So, yung mga ganon na mentalidad, medyo mahirap yan. Kaya, kailangan ay advice, no? Advice sa mga young men at saka young women. Be simple. Sabi ng Bible, ano? Avoid yung masyadong purloining of the hair and jewelry, modest apparel. Yan. Huwag princess. Huwag prinsesa ang effect. Lalo na sa church. No? At kung ganyan ka, ay tone down mo. Kung Baptist ka, tone down mo. Kasi yan yung kami, no? Nung young people kami, ang daming young ladies. Ang hinahanap, kaya niya kayang mag-submit. Kaya niya kayang i-obey yung sinabi ng Bible na submit. Baka hindi ko kaya to. Ay, sige, hanap ako ng iba. Naghahanap ako. No? Kaya I took risk doon sa isang young lady. Dahil teacher makalakad, ganyan Talagang prim and proper din no? Parang commander ng ng platoon. Sabi ko, baka hindi ko kaya itong isubmit. Mahirap na buhay yan. Pero, nagbunga naman yung risk. No? Submissive naman siya. Kaya, praise God. No? Talagang yan ay, bisan, mag-ano ka. Magte-take risk ka rin sa pag-aasawa. No? So, mga binata, bahala na kayo kung anong gagawin nyo dyan sa informasyon na yan. Pero si David talaga mali. Si David ay maling-mali kasi pang-apat na asawa niya na to, tapos prinsesa pa. Primadonna, no? Pagka primadonna, mahirap. No? Hindi ko nakikwento sa inyo kung sino yung kilala kong primadonna. Number 2, David, another mistake of David is in 2 Samuel 13. Punta tayo 2 Samuel 13. 27. No? Dahil nga si Absalom ay anak ng prinsesa, siya ay tinraining ng nanay niya na maging talagang tunay na prinsipe. Behavior ng isang prinsipe. Kumbaga, kingly ang dating ni Absalom. At dahil siya ay kingly at gusto niya ay kuya at talagang tinitingala, ayan, nakiusap kay Haring David sa 2 Samuel 13:27, nakiusap, magpapaparty ako. Sabi niya, pwede bang, kasi after ng rape na ito, no? Pwede bang umattend ang lahat ng mga prinsipe? Yun. Yun ang request ni Absalom. Pwede ba magpapaparty ako, a-attend lahat ng prinsipe? Ngayon, alam ni David na delikado yan. Kaya lang natalo siya ng kanyang affection tungkol sa kanyang anak. Sige na pa. Ano ka na? Akong bahala. Gagastos ako. Yun. So, ang mali ni David, nakinig siya sa isang alam niya na delikadong request. Kasi uso na noon ang patayan ng mga magkakapatid para ikaw ang matira at ikaw lang ang magiging hari. Uso na yun.
sa lahat ng kaharian sa paligiran ng Israel, ganun na talaga ginagawa. Slaying of the brothers and sisters. Para siyang matira na heir of the kingdom. Pero pinakinggan niya. Sabi niya, siguro naman, hindi gagawin to ng anak ko. Kasi tinraining ko naman yan sa Bible. May mga priest kami. At ito ay kingdom of God on earth. Ito ay mga godly. Si Absalom, godly. Siguro naman, hindi gagawin. No? At siguro naman yung kapatid niya na ni-rape, ay pinatawad niya na siguro kasi 2 taon na eh. Hindi siya gumante. So siguro naman kalimutan niya na yun. Kaya, sige na nga. Yun ang malaking pagkakamali ni David. Ang tawag doon ay pagiging naive. No? Huwag tayong magtitiwala sa sarili natin tungkol sa mga bagay na potentially makaka-create ng kasalanan. Makaka-create ng danger. No? Gumawa ka ng alternative. Pag may suggestion sa'yo, na sa tingin mo ay parang delikado tong request na to, gawa ka na ng alternative na suggestion sa kanya. Kung ikaw ang decision maker. No? Ganito na lang. I-request mo, pagbibigyan kita, pero ganito ang terms. Yun. Diba? So, ikaw ang nag-i-impose para to prevent the danger. Tapos, sasabihin mo doon sa gwardiya mo. Pag may nakita kang ganyan, itong gagawin nyo. So, meron kang, pumayag ka sa request, pero meron ka pa rin caution. So, lalo na ngayon, panahon ngayon, pagko-compare natin dito. Ang dami sa atin, uutang kasi kaibigan mo, papadamahin ka, hanggang sa mamaya, ubos pera mo, hindi na binalik. Yan. Pero una, tiwala. Kahit wala ng kontrata, Brad, magkaibigan naman tayo eh. Sa amin sa Cavite, sa Tansa, pag inuutangan ka, ang kasabihan, ito naman, parang di ka mag-anak. Ganon. May kasulatan tayo dapat. Ito naman si Pinsan. Kala mo bago ng bago. Kamag-anak tayo eh. Ayun, hindi ka nababayaran. No? Kamag-anak eh. Pag sinisigil mo, kamag-anak eh. Yan. So wag tayong pagkatungkol dyan sa mga bagay, no? Lalo na ito, nangyari, dahil sa nagkamali si David, ang unang balita sa kanya, mahal na hari, patay na lahat ng anak mo. Pinatay ni Absalom. Di, pambira, parang mabaliw-baliw na siya. May dumating na second news, mahal na hari, walang namatay, isa lang. Si Amnon, yan lang ang namatay. Kasi yun yung nang-rape doon sa sa kanyang sister. So yun lang ang pinatay. Hindi pa rin siya nahimasmasan. Dahil syempre may pinatay. Prinsipe din. Kapatid. Kaya, ayun. Dahil sa mali niya, ang laki ng consequence. Death. Criminality. Trouble in the kingdom of God. In the kingdom of Israel. Number 3, David did not let justice to be done to his murderous son, Absalom. 2 Samuel 13:38 says, he was banished. So Absalom fled and went to Geshur and was there 3 years. So, parang doon sa mga sumusunod na verse, ayoko makita yung pagmumukha. No? Gumawa ng krimen, imbis na death penalty, as is the law of Moses says, kahit anak mo yan, death penalty, banishment. So parang death penalty na rin yan, banishment. Anak mo yan, paborito mo pa. So, another mistake. He did not give equal justice. He did not give justice to a murderer. Kaya, tuloy-tuloy string of errors ginagawa ni David. Now, mind you, kailangan nating
isingit na pag binasa natin ang comment ng Panginoon tungkol sa buhay ni David, he was perfect in all his ways, all the days of his life. In spite of these errors, God, when He looks at us, at David, He looks at the wholeness of the life. Hindi niya tinitingnan yung nitty-gritty. No? As long as you go back to God. Pagka nagkakamali ka, hingi kang tawad sa Diyos, hingi kang tulong sa Diyos. Hanggat ginagawa mo yon, yung pagkakamali mo, nagiging perfection because of Christ, looking forward to Christ. Nagiging maayos. Pero pagka ikaw ay nagkamali, tapos nagrebelde, imbes na magrepent, nananatili yung kamalian mo, tuloy-tuloy hanggang mamatay ka. Puro mali ang mangyayari sa'yo because you did not repent. Kaya that is a lesson for us. How that David committed many, many mistakes. Na kung tayo ay kakontemporary ni David, sasabihin natin, unsaved si David. Lalo na yung panahon na yan. No? Ang daming pagkakamali ni David. Hindi totoong Kristiyano yan. Hindi totoong ano yan. Sa Diyos yan. No? Ano yan? Kunyari lang yan. Yan ang tayo, na mga judgmental tayo sa mga ganyan. Ano tayo? Pagka merong, ang dami-daming kabaitan, pag merong isang mali, ang palpak na yung buong pagkatao niyan. Baligtad sa Diyos. Ang daing mali, pero dahil bumabalik sa Diyos, perfect ang pagkatao niyan. Kita yung iba tumingin ng Panginoon? See? So, just keep on coming back to God when you commit a mistake. And that is how God will look at you practically in your life. So David did not let justice be done to his murderous son, Absalom. And that is the third mistake. Fourth mistake, David cannot keep his heart's desire to himself in longing for Absalom. So alam niya na platter itong si Absalom. Alam niya na may ambisyon na maging hari. Alam niya na ito ay murderer, plotter, may ambisyon. Pero nung nagkasala ay nabanish. Pagkatapos, hindi niya mapigil yung sarili niya. Kamusta na kaya yung anak ko si Absalom? Tingnan yung mga tatay, no? Kahit na anong kalokohan ng anak, at kahit ang sama-sama ng anak, iniisip pa rin niya yung kanyang anak. Yan ang tatay. No? Kahit na binigyan mo na ng punishment yung anak mo, hindi mo mapigil. How is Absalom? And that is a good way, being a good father, but ang mali niya ni David, sinabi niya sa court, hindi na masama na you long for your son eh. Pero you are a ruler. Hindi mo na i-announce. Nung in-announce, narinig ni Absalom, ang tatay ko ay gusto pa rin ako makita. Nakaisip siya ng paraan para makabalik sa kingdom. Dahil nga siya ay banished na, nakaisip siya, ganun pala, mahina yung tatay ko, mahal pa rin niya ako. So, ginamit niya yung kiliti na yon para maka-step inside again sa kanyang kaharian. So, minsan, meron tayong mga thoughts, meron tayong mga hatred, meron tayong mga anger, meron tayong mga longings, meron tayong mga affections. Whether it's right or wrong, keep it to yourself. Huwag mo nang i-announce sa mga barkada mo, sa mga kaibigan. Huwag mo na ilagay sa Facebook. Huwag mo nang i-broadcast. No? Ingat ka sa mga mag-broadcast ka ng verse. You will never be wrong. Yung BOTD, di ba? Yung picture na hanggang ngayon ginagawa ni Brother Angelo.
Kuha ka ng picture, magandang picture, lagyan mo ng verse, bato mo sa internet. Oh. Kuha ka ng verse, tapos ipaskil mo sa pader. Lagay mo sa sa office mo, sa kotse mo. You'll never be wrong because that is the word of God. Pero yung thoughts mo, 99% wrong. Kaya, matuto ka na i-defeat. Ang una mong if it gives you delight, if it gives delight to the flesh, ang una mong judgment sa sarili mo, mali kaya. Parang mali ito Ba't ako natuwa? Kasi ang flesh lasted against the spirit Diba? Pagka gustong-gusto mo, minsan na nag-inip ka, bigla ka nagising. Ay, sayang, di natuloy. Ganda-ganda nung panag-inip ko Nakasakay ako sa Mercedes ako driver, ako may-ari, tapos meron ako 10 katulong. Makatulog nga ulit, baka matuloy. Sinahabol mo yung panag-inip mo. So, ang mali, okay lang yun, panag-inip yun Ang mali, ikikwento mo. Ibig sabihin, meron kang greed, meron kang Lalo na doon sa panag-inip mo, may senaryo doon na yung crush mo dati, yun ang naging asawa mo. Naku, ang bihira yan. Pag kinuwento mo, narinig ni Mrs. yan. patay ka. So, yung mga ganun, na unnecessary, unnecessary trouble. You made trouble for yourself. Kasi, in-announce mo. So, ito yung ginawa ni David, ito yung mali ni David. He cannot keep his heart's desire to himself. And that is in 2 Samuel 14:33. Sabi ni David sa 2 Samuel 14:33, so Joab came to the king and told him, and when he had called for Absalom, he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king, and the king kissed Absalom. Isipin mo yun. Murderer, ambitious, princely, tapos na-banish mo na, nung na-announce mo na gusto ko ulit makita, dumating, hinalikan mo. So, ibig sabihin, lahat forgiven na. Alam mo na nga ang kara niyan. Alam mo na nga ang gusto niyan. Ay, wala. So, you are putting yourself to hurt yourself. Minsan, meron tayong mga ganun desisyon na dahil nagpadala tayo doon sa affections natin, alam na nating mali, ay dahil sa kagustuhan natin na ma-fulfill. At meron pa rin tayong iniisip na baka naman hindi mangyari yung kinatatakutan ko. Alam mo nang maaaring mangyari, pero iniisip mo, baka naman hindi mangyari. Baka naman makalusot ako. Ang dami nang namatay sa pag-akyat sa Mount Everest. Ang daming namatay. Adventurous. Alam na lang maraming namamatay doon, pumupunta pa rin. Isipin mo yun. Dahil iniisip mo, baka naman isa ako doon sa mga nakabalik. And then, that will be my conquest. So, ganun ang tao Ay, yung bungee jumping, sino kaya sa inyo ang will be adventurous enough, Siguro naman, babalik yung rope. Siguro naman, hindi mapapatid. Meron na nga mga napapatid So, mga tao talaga hopelessly naive and hopelessly adventurous to their damnation. Mali na naman si David. Ang daing mali ni David. 2 Samuel 15:6.
Sabi sa 2 Samuel 15:6. This is the number 5. And on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. Pinayagan ni David na tumayo si Absalom sa gate. Alam naman niya yan na yung kanyang anak ay niyo-usurp na yung authority niya. Pero hindi siya kumilos. At hindi niya sinaway. Anak, maghintay ka maging hari. Ha? Huwag ka munang pumorma na parang ikaw na yung hari. Alis ka dyan. Pag hindi umalis, sige, alisin niyo yan. It will become treason. Minsan, sa pag-ibig mo sa tao, no? Tsaka yung pag-ibig mo sa loved ones mo, nabubulag ka Hindi mo nakikita na may maling ginagawa. Para sa'yo, sweet pa din. Para sa'yo, okay lang. Kasi nga, mahal mo No? So, that is something that kailangan minsan, we must be careful. No? Na ginagawa ng asawa natin, bukod sa ginagawa natin na mali, ginagawa ng nanay natin, ginagawa ng anak natin, ginagawa ng mga kaopisina natin na favorite natin or sa tingin natin ay hindi gagawa ng kamalian. Dahil gusto natin, ginugroom natin siya to do something significant in the future, nabubulag tayo doon sa kanyang mga bagay na fatal minsan. Ito yung nangyari kay David tsaka kay Absalom. Binigyan niya ng autonomy is to steal the hearts of the kingdom. Nagkaroon ng affection na ngayon, galing dito. Sana ito na lang ang hari. No? Galing magdesisyon. Sana ito na lang. Si Haring David, hirap i-approach. Laging busy. No? Tsaka minsan may maling desisyon. Ito, galing, very wise. So he stole the hearts. And David allowed it. And did not step so that it will not become a usurpation. So, yan ay mali. At tingnan natin yung mga kamalian ni David sa buhay natin. Baka nagagaya natin siya. Maging pointers yan, how to live your life. No? Basahin nyo lang yung 2 Samuel, starting with chapter 3 hanggang story of Absalom, hanggang verse 18. Chapter 18. Makikita mo yung buong buhay ni Absalom from beginning to end. And learn. We can learn from it. You can read it directly from Scripture, even without my comments. And you will learn directly from the Master, from the Lord. So, David, because he allowed full autonomy, there came a day when Absalom declared himself na siya na yung hari. At ano nangyari kay David? Ito na naman ang pagkakamali ni David. Tinakbuhan niya yung anointing. Siya yung anointed king. Ayaw niyang labanan yung anak niya. Instead of clash, patayan, between brethren, between loyalties, between father and son, alis na muna tayo dito. Takbo siya. Siya yung anointed king ng Panginoon. Tinakbuhan niya yung anointing niya. And that is a mistake. Hindi natin masabi na kung ako yun, papatayin ko yan, kahit anak ko pa yan. Hindi mo masasabi yun. No? Pagka ikaw na yung nandun sa ganong sitwasyon. No? Marami ng istorya na heart-breaking. No? Ako, pag pinagtaksilan ako ng asawa ko, papatayin ko yan. Pati yung kalaguyo niya. Pero ang dami kong narinig na pinagtaksilan, pero pinatawad. Tapos inulit. Tapos sinabi, hindi na kita mahal .
Huwag mo na ako habulin. Di ba? Ang sakit nun. Gusto mong i-repair, gusto mong manatiling mag-asawa kayo. Gusto mong patawarin kasi inanakan ng iba. Gusto mong okay na, lalayo na lang tayo. Pero sasabihin, hindi na kita mahal eh. Bayaan mo na lang ako. No? Di ba? So parang every time na may ganun, sige na. Tapos i-reject ka. You want to maintain the marriage, fighting for your marriage, i-reject ka. Parang lalo kang binubugbog tuwing encounter nyo. You want to make it right. So that is heartbreaking. And yan yung nangyari kay David. No? Ayaw niyang patayin yung anak niya. No? Parang noon, ayaw niyang patayin si Saul. Ayaw niyang patayin yung anak niya. Ayaw niyang banggain yung anak niya in a battle. Kahit na in violation sa utos ng Diyos. Sabi ni David sa isang psalm, I hate those who hate thee, O Lord. Pero nung yung anak niya na yung tao na who hates the Lord, hindi niya ma-hate. 'Di ba? So, minsan ang hirap maging consistent sa ating mga prinsipyo eh. Kaya ingat din tayo sa itaga mo sa bato. Kasi minsan yung bato foam. 'Di ba? Mahinang tinaga mo pero hindi naman. Sige na nga, baluktutin ko na rin. Kasi hindi ko kaya palang panindigan yung kakainin ko na lang yung salita ko. Yon. So that is the mistake of David. And lastly, David had to weep for Absalom. And that is another mistake. Why? Why should David not weep for Absalom? 2 Samuel 18:33. Anak niya yun eh. Siyempre, iyak siya pag namatay. Namatay yun sa battle. Gusto siyang patayin ng anak niya. Tapos, nagyera. Tuloy. Hinahunting siya ng anak niya para patayin, para wala ng issue kung sino talaga ang hari. Pero dahil sa paglalabanan, ay ang haba kasi ng buhok ni Absalom na sabit sa puno, pinatay na lang siya. No? So, nung narinig niya ni David, ay hindi niya mapigil ang pag-iyak. Salita siya na, Absalom, Absalom, my son, Absalom. Tapos, nirebuke siya ng kanyang tauhan sa 2 Samuel 18:33. Ang sabi ay, the king was much moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, thus he said, O my son Absalom, my son Absalom, would God I had died for thee. O Absalom, my son, my son. See? And ito sabi ng mga nakakita sa kanya. Sa verse 5, 19 verse 5. And Joab came into the house of the king, said, Thou hast shamed this day the faces of all thy servants which this day have saved thy life, and the lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives and the lives of thy concubines, in that thou lovest thine enemies and hatest thy friends. Mahal na hari, pinagtanggol ka namin para hindi ka patayin. Tapos ngayon, umiiyak ka dahil napatay yung gustong pumatay sa'yo. Kahihiyan namin yan, mga sundalo mo. So, pinamukha sa kanya na, ba't ganun? No? Ang daing namatay din naman sa atin. Bakit hindi tumatangis ang hari para sa mga nagtanggol sa kanya? Ang tinatangisan niya, yung enemy na gustong pumatay. My son, Absalom, my son. That is a mistake. So, napakadaming kamalian ni David, mga kapatid.
And that is a lesson to us that even if you're saved, I believe David was already anointed of God, a saved man during this time. Even if you're anointed, even if you're saved, even if you're approved of God, you are not free from tragic errors and heartaches. Hindi porket ikaw ay ligtas, ay wala ka ng problema sa buhay. Hindi porket ikaw ay nakatikim ng mga pabor ng Diyos, ay lagi ng ganun. At hindi ka nadadanas ng pagsubok. Yan na isang kamalian na wag nating pupuntahan. Maging handa pa rin tayo sapagkat tayo ay nasa kamay lang ng isang Diyos na pwedeng, kung anong gusto niyang gawin sa atin, yun ang mangyayari. At tatanggapin natin dapat yun. Kung papayagan niya tayo na tinaas ka na niya, tapos binagsakan niya ulit, huwag kang papayag na, Panginoon, ba't mo ako ginaganto? Napapalag. Sabihin mo kagaya ni Job, the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. Ganun ang attitude. Hindi porket pinayaman ka ng Panginoon, tapos bigla kang nagkaroon ng problema, tapos nawala lahat yung kayamanan mo. Kakamuhian mo na yung Diyos. Nasa kamay lang tayo ng Panginoon. Alam na, siya ang nakakaalam kung ano yung dapat ipagawa niya sa atin na misyon sa buhay natin. So, huwag tayong magkaroon ng entitled attitude na, ligtas na ako, so hindi na ako kaya ni Satanas. Satanas! Mag-ingat ka sa akin! Ligtas ako! Malaking pagkakamali yan. No? Lalo kang susugurin yung leon na yan. That is why we must always pray to the Father, Lord, lead us not into temptation. Importante yung ano na yan tinuro sa atin ng Panginoon Panginoon, wag mo po akong dalhin sa pagsubok. Baka hindi ko kaya. Alam ko, bibigyan mo ako way of escape, pero sana po, Panginoon, wag na. Kasi hindi ko alam, hindi ko kilala sarili ko. Ikaw, mas may kilala sa akin. Baka ako'y bumagsak. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the power and the glory and the kingdom forever and ever. Amen. Makikiusap lagi tayo sa Panginoon. No? Sana po hindi ako magkamali sa desisyon ko. Sana po ay tama ito. I trust you, Lord. And lastly, we must always be aware of human depravity, even from those closest to us. Huwag tayong naive. No? Huwag tayong naive. Si pastor, nako, bait-bait niyan. Hindi ako aanuhin yan. Hindi. Kahit na pastor mo pa. Kahit na anak mo, magulang mo. Pero hindi naman tayo laging nag-iisip ng baka lokohin ako nito. Malicious ka na. No? Hindi ganun. Pero hindi ka rin naive. Dahil alam mo ang human depravity. Alam mo na tayo ay flesh. Na meron pang nasa kasalanan pa rin tayo. No? Kaya yung mga expression na, pastor ka pa naman, ginanyan mo ako. Member ka pa naman, Baptist ka pa naman, Christian ka pa naman. Maling-mali yun ano ngayon? Kung Christian, kung pastor, kung Baptist, ano ngayon? Makasalanan pa rin yan Lahat tayo No? We should have a higher standard for ourselves. But we still depraved. Kaya, to God be all the glory with the things that we can do and we have done. Siya lang, He deserves all the praise. Tayo po ay tapos na sa isang panalangin. Dakilang Diyos,